signal daw, bro. Hello yun. So yun, welcome back po ulit mga idol at welcome back po para sa ating part 2 ng ating video na ito at ipagpapatuloy na po natin yung pag-wiring natin dito. Alright, so ito po yung harness, yung DIY wiring harness na ginagawa natin. No, maglalagay po tayo ngayon dito ng wire na kulay green po siya na may guhit na yellow. Ito po yung magsisilbi nating brake light, handle switch at foot brake light mga idol. Yan. So dito po sa brake light na ito, sa wire na ito, maglalagay po ako ng isang hiwa po dito kasi may tatap po akong wire dito na papunta po sa brake light mga idol. Ayan. So dito po ikakabit natin yan. So bago natin i-tape yung buong wiring harness na ito o bago natin i-partial tape, ay kumpletuhin muna natin yung mga wire ng ating accessories papunta po sa likuran. Para hindi na po tayo bukas ng bukas at hindi na po tayo baklas ng baklas. Parang parehas lang yun Alright. Okay. So tapos na natin ikabit po yung kulay green siya na may guhit na yellow, which is ito po yung coding ng brake light mga idol. Yun. So inuulit ko sa disclaimer po dyan, DIY wiring harness po yung ginagawa natin pag wala ka pong budget pambili ng wiring harness. Ayun. So, pero pipiliin natin yung magandang klaseng wire. Next naman natin, idol, maglalagay din po tayo dyan ng kulay brown, mga idol. So, nilalagay natin yung mga wire na ito para dire-diretso na po tayo sa ating pag-wiring sa harapan, no? Okay? So, kulay brown yung nilalagay natin dyan, mga idol. Ito po yung trigger po or signal papunta sa tail light, mga idol. Yun, okay? So, kung okay na po tayo dyan, mga idol, maglalagay din po tayo dyan ng kulay yellow na may guhit na red, or maglalagay din po tayo ng wire dyan, extra wire, papunta po yan mga idol sa starter, no? Sa electric starter natin. Baka kasi maisipan ngayon ni customer o napaganahan niya ko ng starter, at least meron na po tayong connection or abang na wire papunta po sa kanyang starter motor. Ayan, ito po yung mag-trigger papunta po sa starter relay. Yan po yung wire na yan, papunta po yan sa harapan, papunta po sa push start button mga idol. Okay? So kung naikabit na po natin yung mga wire na yon, ay pwede natin tong i-tape. Yan, sa pagtitape mga idol, make sure lang na pulido po siya, no? Hindi po lukot-lukot yung mga wire at hindi po siya barang nagka-buhol-buhol ba, yung mga ganun, no? Ayusin natin sa pagtitape yon. So ganun, para maiwasan po natin yung pagkaroon ng mga corrosion sa loob. Kasi DIY wiring harness lang ginagawa natin, ano? Okay? So, next na tayo, i-continue na natin yung pag-wiring natin dito sa ating Honeywell switch sa harapan. Okay. So, unahin po natin dito mga idol, dito po sa kanyang handle switch. Ayusin muna natin. Yung kulay po dyan, mga idol, na kulay yellow. May kulay yellow po tayo makikita dyan. Okay, wala dito sa ating Honeywell switch, mga idol, dito sa mga isang socket, meron pong kulay yellow dyan. Ayan, yung kulay yellow na yan, yan po yung source ng ating headlight mga idol. Yan. So puputulin natin to kasi nga wala naman tayong socket, rekta-rekta lang po yung ating DIY wiring harness mga idol. Yan, sa mga disclaimer po dyan, so itong video na to inuulit ko para po sa mga no budget at gusto lang munang gawa ng paraan yung kanilang wiring harness mga idol. Yun. So yung kulay yellow dyan mga idol, ididikit po natin yan sa accessories wire. Kasi gagawin po nating battery operated yung wiring connection ng kanyang headlight. Kasi nga po yung headlight na kinakabit natin, yung LED, ay hindi po siya advisable na nakakabit po sa ating stator. Maganda po siya na nakakabit po sa ating accessories wire. Kasi battery operated po yung wiring connection na ngayon ng headlight. Okay? Ayan mga idol, naikabit na po natin. Source busina, source. Okay? So next naman natin na ikakabit yan mga idol yung kulay black. Ayun, naikabit ko na pala. Kakadaldal ko, naikabit ko na pala yung kulay black. Which is yung kulay black mga idol, yung po yung source ng ating busina. Okay? Ayan, so itry muna natin kung gumagana po yung source ng ating busina mga idol. Ayan, pero bago po yun, i-tape muna natin.
Yan, i-tape natin yung pinagsama nating wire na kulay black tsaka yellow na galing ng ating Honeywell switch. Ikinabit po natin doon po sa accessories wire or sa block ng ating motor, mga idol. Accessories wire ng Honda ay kulay black. So ito na po sila pinagsama natin, mga idol. Yellow at tsaka black ikinabit natin sa accessories wire. Alright. So next naman natin dito, mga idol, titest natin at pe-press natin yung busina kung maglalabas ito ng kuryente, no? Kung tama yung ginawa nating connection. Press. Yun. Umilaw, mga idol. So ibig sabihin yung ginawa natin sa pag tatap ng wire ay tama, no? Okay. So ikakabit na natin ito ngayon sa wire ng ating busina. Sa isang paa ng isang busina natin, mga idol, puputulin natin yan at doon po natin ikakabit yung isang wire na galing po ng ating Honeywell switch. Yung po yung light po siya na parang green, mga idol, na may pagka-blue. Alright. So yung tinest light natin kanina na umiilaw, pag pinipress natin yung button ng busina, doon po natin ikakabit. So yung mga idol, no, tumunog na po yung ating busina. No, bali yung isang paa ng ating busina ilalagay natin sa ground at yung isa naman doon po sa tinest light natin kanina. So ganun lang po mag-wire ng ating horn, mga idol. So next naman natin, mga idol, maglalagay naman po tayo ng wire ng ating tail light, no? So ano nga ba yung color code ng tail light dito po sa part na ito ng ating Honeywell switch? So makikita mo naman dyan, idol, mayroon po dyang kulay brown, mga idol. Ganito po, kulay brown. Pasensya na po yung medyo malayo yung footage na kasi wala gumagawa ng video, no? Walang nag-video sa atin ngayon. Alright. So itong kulay brown na ito, mga idol, puputulin natin yan at i-connect natin yan. Kung naalala nyo kanina, naglagay po tayo ng wire na kulay brown papunta po sa likuran, no? Nag-install po tayo, pero test muna natin. Ayan, no? On off ko sa switch sa headlight at umiilaw. Pagbubukas natin ng headlight ay sabay din po iilaw yan, mga idol, papunta sa likuran, sa dashboard at papunta rin po sa ating mga high and low. Ayan. Okay? So dito po sa part na ito, mga idol, naglagay po ako ng abang, no? Naglagay po tayo ng abang at maglalagay din po tayo ng abang na kulay brown papunta po sa ating dashboard. Okay, bali gumawa po tayo dito ng split na wire papunta sa dashboard at papunta po doon sa ating Honeywell switch. So sana nakuha niyo po yung sinabi ko dito sa part na ito. Ayan, so i-organize ko muna to, mga idol, para hindi po magulo. Inuulit ko, itong ino-organize ko, ito po yung mga awang na po papunta po sa ating dashboard. Baka may isipan ni sir na maglagay ng dashboard. Ayan. So merong signal light left and right, yung brake light switch negative at saka yung kulay brown papunta po sa dashboard. Okay, putulin na natin to. Yan, so inuulit ko itong linya na ito. Ito po yung abang or magsisilbing linya ng wire papunta po sa ating dashboard. Yan, kumpleto na po yan dyan sila. Nandiyan na rin po yung wire ng ating starter relay, mga idol. Starter relay, yung push start natin. Yan, so tinest muna natin dito kung gumagana yung mga connection sa signal light. Yon. Sa kabila. Yon, umiilaw din, mga idol. Okay, so ibig sabihin goods po yung connection na ginawa nating abang papunta po sa dashboard. Okay, so kung tapos na tayo dito sa part na kanyang abang papuntang dashboard, ayan, mga idol, no, i-tape natin to na maayos, i-fix natin kung sigurado ka na dyan, kasi iwas leak, mga idol. Mahirap na, baka magkaroon ng grounded kasi alam nyo naman DIY lang itong ginagawa natin at kabit-kabit ng mga wire. So dapat silyado talaga yung mga detalye. Sa brake light, mga idol, dito na rin to napasama. Okay? Ayan, so yung natitirang wire na lang natin dito, mga idol, ito pong yung high and low na lang, mga idol, na wire, which is yung po yung yellow, yung white po at saka yung kulay blue. Pero bago po yun, ayusin muna natin, no? Organize natin na maayos. So i-connect na po natin ngayon, mga idol, sa kulay red po ng ating LED light ito. So pagsasamahin po natin dyan yung magkaparehong red at saka yung magkaparehong black. Alright, so yung magkaparehong red, yung po yung magiging silbing positive po ng ating LED light. Doon po natin to ikakabit. Ayan, mga idol, ito na po, pinagsama ko na sila. Doon po natin yung ikakabit sa ating high and low, no? Sa high low, mamimili tayo dyan.
Right, so ito po na po yung sinasabi ko, pinagsama ko yung kulay yellow at saka yung kulay red at saka yung kulay black ng ating LED light. Yung isang paa dyan na pinagsama natin yung kulay black, ilalagay po natin yan sa ground kasi yan po yung ating negative. Yan para umilaw, lalagyan naman ng positive at ikakabit natin na lang ito dito sa kulay white. Alright, yan po yung magsisilbing positive ng ating LED light. So subukan na natin. Yun, umilaw mga idol. So matagumpay po yung ginawa nating wiring connection. Isa pa nga. Yun, ayos. So ayun, tapos na tayo dyan mga idol, napailaw na po natin at i-fix na po natin yan. Iti-tape po siya natin na maayos, i-organize para hindi po siya maging magulo. Okay? So itong na po yung ating wire papunta sa dashboard. Ito naman po yung ating susi. Tapos itong dalawa papunta din po yan sa susi. Wala pa kasi yung ating ignition switch. Pagdating ikakabit na lang po natin. Color code na lang naman yan mga idol. Ayan. So tapos na po tayo dito sa part na ito na paggawa ng ating wiring, DIY wiring harness. Yan po yung ating regulator. Ito yung abang ng ating starter at saka yung ating brake light switch. Tapos dito yung mga wire punta sa likod, i-wire na lang natin yan. Ayan. Pero bago po natin i-wire sa likod, ay test muna natin yung wiring connection na nagawa natin dito sa harapan mga idol. Okay, so unahin natin itong kanyang headlight. Yun, naka-low po siya. Ibig sabihin, pag naka-low, doon lang po siya iilaw. Kasi nilagay po natin siya sa kulay white mga idol, naka-low. Yan, pag ni-high mo yan, ay mamamatay din po yan. Ayan o. Okay, then signal light mga idol. Yan, gumagana yung ating signal light. Sa kabila naman. Yan, alright. Syempre, hindi magpapahuli yung ating busina dyan mga idol. Yan o. So yung mga idol, no, ikabit na po natin yung susi, dumating na po yung kanyang ignition switch at ikakabit lang naman natin yung doon po sa apat na wire na sinabi ko kanina. Ayan mga idol, yung kill switch, yung negative, yung accessories at yung positive. Try natin sa horn. Okay, yung horn. Signal light natin mga idol. Good job, good job. Meron po. Headlight sa harapan mga idol, try na rin natin. Yan, subukan muna natin bago natin totally ibigay sa customer mga idol. Yun, so totally okay. Ayan, sa likuran sa tail light gumagana po mga idol. Signal light tayo sa likuran. Ayan. Also sa kabila. Yun o. So okay na tayo dyan mga idol. So ganun lang po mag-wiring mga idol ng DIY wiring harness sa isang skeleton na motor. No, at pili lang natin yung mga magandang klaseng wire mga idol. Okay, so sana na may nakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video na ito mga katropa. Ayan, so sana nagustuhan nyo po at baka pwedeng may isang subscribe dyan. Hit the notification bell na rin mga idol para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. At kung nandito man sa FB page, baka naman pwedeng pa-follow ng ating FB page. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye bye. Salamat po.